So yun mga kalab, andito na naman kami sa aming bahay na pinapagawa. Yes. Then syempre, sad to say, this is the last day na din na magpapatrabaho kami sa bahay namin. Magpa-stop na kami. Kasi yung aming sahod mga kalab ay hindi pa umabot. Kaya mag-aantay na lang tayo. Pero nagpapasalamat kami mga kalab kay Mama Inday at kay Papa Buboy dahil papahiramin nila kami ng pera mga kalab sa next week. Dahil kung ano mga kalab, hindi na kami magpapatrabaho mga kalab next week, baka siguro si bro ay hindi na namin siya makukuha ulit. Kasi diba, isa kasi siyang foreman. Kaya parang ang hirap niyang bitawan kung may nagmamayari na din sa kanya, diba? So yun yung inaalala ni Mama at Papa mga kalab na baka siguro pag binitiwan namin si bro, tapos mawala siya ng 1 week, tapos babalik na siya pag may sahod na kami, parang mahihirapan na talaga kami. Kaya yung napagdesisyonan talaga nila Mama na yung kaunting pera nila ay yun na lang po yung ipasasahod namin kay Bro Cantuba. Ayan. So ngayon nga mga kalab, last week pa sana kami magpapastop ng trabaho. Pero dahil yun nga ang rason, so mas minabuti namin nga kailangan talagang uukitin talaga yung pera namin sa bangko talaga para maano talaga. Yung mga ibang trabahante namin mga kalab, kung napapansin nyo po last week and then sa this week mga kalab, tapos sa next week pa, hindi sila nakapagtrabaho dahil medyo kaunti na lang kasi yung natatrabaho dito sa bahay namin mga kalab. Nakita nyo naman, natatapos na yung ating lababo at CR, yung ating kitchen, pero yung kulang na lang ay hindi po nalagyan ng tiles. Ngayon naman mga kalab ay pupunta tayo, i-update namin kayo kung ano ang natapos doon sa bahay namin. So ngayon mga kalab ay papasok na tayo ngayon sa ating bahay. Tara! So ngayon mga kalab ay yung ginagawa nila ay naglalagay po sila ng tiles mga kalab dito sa ating flooring. Ayan po. Ayan. So sa mga nagtatanong mga kalab kung ano po yung pandikit namin sa tiles, yung pandikit po namin ay yung adhesive mga kalab, tapos inahanon po siya ng semento mga kalab para mas tumigas talaga siya. Una yun, pinapahid yung adhesive mga kalab sa tiles, tsaka na din yung yung semento. Yung paglalagay po ng tiles mga kalab, hindi po pala siya basta-basta kasi 'di ba yung akala ko kasi kapag tiles ay nailagay mo na siya, okay na siya 'di ba? Pero yung totoo pala mga kalab, kung ano pala yung disenyo ng tiles mga kalab, dapat itugma mo talaga para ma-uniform siya mga kalab yung tiles. Hindi yung puro yung naidikit mo lang okay na. So kailangan mo talaga siyang i-insakto yung paglagay. Kagaya nito mga kalab, ipatingin mo babe. Same lang po siya mga kalab, di ba? Ng kanilang, parang may naka-drawing mga kalab na ayan o, same lang po siya. Ang maganda din sa tiles namin mga kalab, kapag tinitingnan mo siya ng ano lang talaga, pang straight, kung saan ka tumatayo, parang hindi kaya siya nakaklaro yung kulay niya, yung may drawing. Pero kapag tumagilid ka mga kalab, mas parang nakaklaro talaga siya. Para siyang magic. Ayan. Kalab, ay bibili ho tayo ng tamban. Yes! Alam ko po sa nakatikim ng tamban, yan po ay napakasarap po. Pwede siyang gawing kinilaw. Kung sa Bisaya pag kinilaw kasi yung tawag sa amin. So, ewan ko lang kung sa Tagalog. Tapos, pwede siyang prituhon. Prito po yun. Tapos, yung inununan, sa Bisaya din po yun. Pero ewan ko sa Tagalog yun. So, ngayon, bibili tayo ng tamban para po pang lunch po nila Papa, diba? So, let's go! Ipapakita ko po sa inyo mga kalab kung ano po yung tamban. So, nagbili po kami ng tamban ay dito po sa Dahican, Magallanes, Agusan del Norte. So,
dito talaga yung lugar na mismong nagbebenta talaga ng tamban. Meron din po sila ditong malaking pambot matawag doon para sila po ay nangunguha po ng tamban. So hindi po sila dito sa may Magallanes, parang naglalaot po talaga sila doon sa malayong dagat mga kalab. Super fresh talaga ng tamban dito mga kalab sa dahikan. Sa makapunta dito sa Magallanes, pwede kayong bumili ng mga isda sa tamban. So malapit lang dito, ayan. Tapos dito din. O, Di diba? Makalab ay malapit lang yung dagat dito sa amin. Tapos super fresh talaga ng tamban dito. Napaka-presko pa. Oo, diba? Ang sa bandang dito, walang tamban. Ubus-ubos kasi yung tamban dito. So yung nabili na lang namin ay yung pipino. So ngayon, pupunta tayo sa kabila kung meron ba. Doon mga kalab. Ilan kilo tamban? Fresh tamban. So dito mga kalab, ito tamban nila mga kalab, di ba? Super fresh ng kanilang tamban. So yung tamban nila mga kalab ay kapitbahay lang po nila yung nagmamay-ari ng malaking pambot mga kalab. Parang naglalaot sila sa dagat mga kalab, kaya super fresh. Hindi sila yung nangunguha ng tamban mga kalab na siya, na pumupunta pa talaga para mangumpra mga kalab ng tamban. So sila po ay kapitbahay lang po nila, nakukuha lang po. Di ba? So yun mga kalab, dahil nakabili na tayo ng tamban mga kalab, so uuwi na tayo para maka-prepare tayo sa kanila para pang lunch mga kalab. Tara! So ngayon mga kalab, dahil nakarating na kami, so ngayon ay nililinisin namin yung tamban mga kalab kasi magkilaw kami ngayon. Magkikilaw sa Bisaya pa. Ito, napaka-presko, bago pang kuha to. So siguro kanina pa ito nakukuha. So yun mga kalab, ito na po ang kinilaw. So ito ay pwede mo siyang, kunwari kung nagbabanding kayo, kahit ano mga kalab, basta may tamban, masarap po yung kainan mga kalab. Tapos i-partner mo ng Coke mga kalab, diba? So masasarap pa talaga siya ng lalo. So ito yung nagusto namin mga kalab na kinilaw kasi request kasi ito ni Papa, kaya ito. So kainan na po! So ngayon, andito na naman kami sa aming bahay na pinapagawa. At ayun po yung snack nila Papa, diba? Ito na. Ito na yung bahay talaga namin ni Francis, diba? Ngayon mga kalab ay nagmamasa naman si Papa Buboy mga kalab para patuloy yung paglagay nilang tiles dito sa ating flooring mga kalab. Ayan. Ayan po. Kita niyo yan. So ayun mga kalab, dahil nandito na kami sa bahay namin mga kalab, so ang ginagawa po ni Giselle mga kalab ay nagpapakain po siya sa mga alaga kong mga manok. So ayan po siya. Ayan po si Giselle. Hi Giselle. Ayan kalab! Siya yung ating tigpakain sa manok natin ngayon. Kung wala ako dito, ay siya yung magpapakain. So ngayon natin gagawin mga kalab ay kita naman ninyo mga kalab, no. So lalagyan po natin ng bubong yung sa itaas mga kalab. Diyan natin ikukulong yung mga badge natin mga manok para hindi na gumagala-gala sa mga silingan natin mga kalab. So ito yung kulungan nila. Ayan. So kailangan pa natin, lalagyan po natin ng sira dito mga kalab. Ayan. So ito ngayon natin gagawin ay ito. Lalagyan natin ng sira at bubong mga kalab. So yun mga kalab, ay lalagyan muna natin ng parang ganito. Ito yung magsilbing para magkakapit yung lahat ng bubong dito mga kalab. Ito yung gagamitin natin mga kalab.
Parang ganito mga kalab. Ayan. Tapos itali mo dito. Ayan. Ayan po, itali mo dito para ilagay mo dito yung bubong para humigpit lalo mga kalab. So kailangan natin talian. So ang gagamitin natin pantali, so dahil wala naman tayong kuan, so ito yung gagamitin natin. At simple mga kalab, ito yung gagamitin natin para pang bubong mga kalab. Ayan. Ito. Sa Bisaya pa dito, ang tinatawag dito sa amin mga kalab ay nipa. Nipa lang, sapat na. Ayan, napakasimple-simple lang po. At simple, yung pambubong namin makalabay, nabili ko doon sa kapitbahay namin. So ngayon mga kalab, dahil nakulangan yung ating pangbubong mga kalab, so bibili tayo sa kapitbahay natin mga kalab. Bibili siguro tayo ng mga 15 lang, 15 ka pieces lang mga kalab at bibili. Tara. So yun mga kalab, dito tayo bibili ng pangbubong natin sa sa tangkal natin, mga alagang manok. So dito tayo bibili kasi nakulangan. So siyempre ito yung ating kasama. Ano ba? Ay, kayo maulaw ta. Ayan, pasensyahan na natin kasi medyo nahihiya na talaga. Bili na tayo. So dadalhin natin doon. So ayun mga, ito yung nabili natin. So gagamitin natin to ngayon. Tara. So yan mga kalab, alam nyo ba kung bakit may small house si Francis dyan sa gilid ng aming bahay? Dahil ako ang nag-request niyan mga kalab. Kasi yung sa sobrang dami ng kanyang mga manok, palagi na lang kahit saan-saan kung pumupunta. Then syempre, minsan pumapasok sa bahay, tapos minsan may mga ano dito, yung mga manok. Basta din syempre, nakakainis din kasi sa sobrang ingay, di ba, kapag mag-vlog kami ni Francis. Like ganyan, di ba? O sobrang ingay talaga. Kaya pinagawa ko talaga si Francis ng kulungan ng mga manok para hindi na kami ma-disturbo, di ba? Ang laki ng space tapos hindi pa malalagyan ng kulungan. Kaya ito yung nagawa ni Francis ngayon. So ito mga kalab, nagawa na po ito ni Francis. Nagawa na po ito ni Francis kahapon. So hindi niya na-vlog kasi maaga siya gumising. Kasi hindi kami makapag-vlog ng maayos kasi 'di ba? Malakas kasi yung ulan. So kahit maulan mga kalab, ay tinatrabaho talaga ni Francis to kasi kailangan talagang matapos, 'di ba? Kasi sa sobrang dami ng manok. So yun mga kalab, dahil naabutan tayo ng gabi, so ngayon ay medyo na dilim-dilim na yung kamunduhan natin. So kailangan natin yung ilaw, ipalipat natin sa bandang dito. Tignan nyo, dito natin to ilalagay yung ilaw para makita natin yung ginagawa natin sa ating kulungan sa ating manok mga kalab. Kasi hindi pa natapos. Kayo mga kalab, ito sabi,
So yan mga kalab, tapos na po yung bahay ni Francis. So dahil may bahay na po si Francis, diyan na po siya matutulog. Yung sadya ko lang talaga makapkapit, kaya pinagawa yan mga kalab. Yung lahat ng mga manok ay hindi na maglakwa-lakwat siya na diyan sa ating bakuran mga kalab. Ito, i-challenge ko sa iyo, ito kapag may nakita ako mga manok diyan, Ihawin. yes of course, ikaw na nasabi nun ha. Oh, sure. So, parang hindi siya sa kulungan. Kung makaka-relate ka, para po siyang bahay po ng berhen mga kalab. Ay, dahil ngayon, Christmas na, di ba? Dito nilalagay si Mama Mary, si Papa Jesus, tapos yung mga 3 hari, di ba, na ano talaga, parang bahay po ng Belen, di ba? So yun mga kalab, tapos na po kami magpatrabaho sa aming bahay. So nakikita nyo na po, meron na po siyang tiles, pero wag ko kayong mag-expect na matatapos siya agad-agad kasi 'di ba, isa lang po yung trabahante talaga namin kasi yun lang po yung naswak sa aming pera mga kalab na. Siya lang talaga yung naanuhin namin mga kalab, 'di ba? Kaya yung rason, hindi namin siya pwedeng bitiwan kasi kukunin na siya ng iba at syempre kapag nandun na, hindi na din siya bibitiwan. So hindi na siya mapupunta sa amin, 'di ba? So thank you kay Bro Cantuba kasi andyan pa din siya para sa amin. At syempre mga kalab, kung feeling talaga ng iba na hindi talaga mabilis ho talaga si Bro mga kalab. Hindi na lang talaga namin pinapakita ko ano yung natatapos kasi kung ano po yung natatapos ay napapansin ko ang daming mga nagsuggest na ito, ganyan, meron naman ho tayong kanya-kanyang desisyon, di ba? So kung ano po yung desisyon ng iba, nirespeto ho talaga namin ni Francis 100%. So I hope sa amin din kasi di ba, kasi kung ikaw, desisyon mo yan di ba? Parang nakaka-apekto sa sarili mo na yan nagsuggest sa'yo na nandyan na, di ba? Kasi parang masasabi mo sa sarili mo na parang hindi sila nagandahan sa decision mo, baya ganun. So dapat na lang respeto na lang sa lahat, di ba? Pero sa mga nagsuggest, so thank you kasi di ba, yun din pala yung decision niyo. Kaya basta sa amin yun ni Francis, yun po yung decision namin ni Francis, Yes, di totoo ba? yun. So ngayon mga kalab, bago kami magpapaalam, syempre isa-shoutout muna natin yung ating kalab fans. So shoutout kay Ukon Ifi, Joy Jaco, J.S. Sumuba, Ronald Subiri, Ems Dihito, Baby Jelly, Jovit Sarmiento, Ray Minis, mga amigo, Angel Rodriguez, Lee and Bert, Erendio Mamikal Vlog Noe, Mail Barrera, Christina Alarte, at kay Mad Lau. Yes. Ayan. So, hello, shoutout po sa inyo. Shout out sa inyo. Yes. And then, syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Madam Toots with Team Sirok, isubscribe nyo na po Subscribe sila. na. Yes, dahil road to 1K subscribers na po sila. So, yan mga kalab. Thank you po sa lahat ng nanood. And then, syempre, bago kayo umalis, please don't forget to subscribe our YouTube channel. At kami ang Family Love Team, nagsasabing, dapat love lang. Say